Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blanes sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. So, nasa ikalawang bahagi na tayo. Ready na ba sa Zoom? Yung ating mga kasama mula sa HSAC, mula Attorney 5 ng Head of Legal Division, HSAC, Regional Adjudication Branch 2, si Attorney Eric John Dilag. Attorney John, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po Miss Ben at sa mga nakikinig ng ating programa Radyo Pilipinas. Okay. Attorney Eric John, yung ating pag-uusapan, kasi nung mga nakaraan naman na pag-usapan natin kung ano yung function no ng ating korte, no, kung paano tayo mag-file, 'di ba, ng mga complaint natin. Pero ngayon mukhang pag-uusapan naman natin ay yung mga grounds na ng maaring maging cause ng dismissal ng HSAC. Attorney Eric. Yes po, Miss Ben. Pag-uusapan po natin ngayon kung ang mga grounds for dismissal o yung mga sinasabi po nating pagkabasura, pagkakadismiss o pagka-deny ng mga inirereklamo ayon sa wastong batayan o basihan ng pagkakadismiss. Okay. So, pwede bang mas maipaliwanag natin, attorney, no? Kasi nga sabi natin, nung nakaraan, pinag-usapan nga natin yung tungkol naman sa pag-ano natin sa korte, no? Yung mismong korte, kung ano yung mga functions nila dun sa mga complaints. So dito naman sa HSAC, katulad din ba nung mga napag-usapan natin tungkol dun sa korte, yung pagkakaroon o sasagawa ng dismissal? At Attorney Eric, ipaliwanag muna natin yung mga ano ba yung mga sa korte, no, na pag nag-file tayo ng complaint, ano yung pwedeng mangyari, tapos ano naman yung pwedeng gawin ng HSAC kung sakali na para ma-dismiss yung complaint. Yes po, Miss Ben. So, kung sakaling nag-file po tayo ng complaint dito sa aming ahensya, ay maaari po itong ma-dismiss o may basura o mapawalang bisa kung ito ay may kadahilanan o sa wastong kadahilanan. Gaya po, for example, ang pagkakadismiss ay pwedeng magiging permanente o pansamantala lamang po. Ang mga permanente po na dismissal na sinasabi natin is ito po yung mga tinatawag nating dismissal with prejudice. O, ibig kong sabihin, pag ito po ay na-dismiss, hindi na po ito pwedeng i-file ulit o di kaya i-reopen pagkatapos siyang ma-dismiss. So pwede Mayroon pa lang din po tayo sige, pwede pa lang i-reopen kung sakali. Yes po. Yes po. Yan po ang isang uri ng dismissal kung saan permanente po ang kanyang dismissal. Okay. Mayroon din po tayo mga dismissal na hindi permanent or di kaya yung tinatawag nating temporary at pwede po nating i-refile siya kahit na mayroon siyang dismissal. Okay. So ano po yung pagkakaiba? Paano yung details nun? Yung pagkakaiba nung permanent at saka dun sa temporary? Para masabi natin na ito ay permanente na at ito ay temporary, pwedeng i-refile. Yes po. Halimbawa po, Miss Ben, ng mga dismissal na permanent or yung mga sinasabi nating dismissal with prejudice ay yung mga dismissal based on jurisdiction. Na-discuss na po natin sa previous nating discussions dito kung saan walang jurisdiction ang HSAC. So, pwedeng i-dismiss po yan. Okay. Pwede rin po siyang ma-dismiss permanently kung ang inirereklamo or yung kaso nyo ay natapos na po siyang nadinig or nagkaroon na po ng trial ang iyong mga nirereklamo. O di kaya pwede rin po siyang ma-dismiss kung sakaling ang iyong mga nirereklamo ay may nakabinbin na kaso or may pending litigation or yung sinasabi natin sa litis pendentia. So, yan po ang iba sa mga halimbawa ng pagkakadismiss permanently. Mayroon din po tayong ibang permanent dismissal gaya ng kumbaga wala siyang cause of action, no cause of action. Kumbaga wala ka namang karapatang na violate. So pwede po siyang i-dismiss ng
korte or ng HSAC. Oh. Or yung kadalasan po na dismissal na nangyayari dito sa office is yung pagkatapos po ng trial or hearing ng kaso is hindi po, wala pong sapat na ebidensya para masabing may na-violate na right ka, or yung sa English po is tinatawag nating dismissal based on lack of cause of action. Oh. So walang Tapos na-violate. meron din po, yes, Miss Ben. Meron din po tayong permanent dismissal na kung saan, meron din po kasing mga cases na kung saan hindi makayang iserve yung summons sa respondent. Kaya kung minsan humihingi tayo ng assistance sa complainant para siya mismo ang mag-serve ng summon sa respondent. At pagkatapos din po niyang iserve yung summon, magbigay po siya ng notice or affidavit dito sa office na na-serve niya yung summon. Pero kung sakaling ni-report niya sa atin na na-serve niya yung summon pero hindi niya pala na-serve, pwedeng i-dismiss po ng korte yan with prejudice. Hindi na po pwedeng i-refile uli kasi nagsinungaling na siya na sinabi niya serve niya pero wala pala siyang na-serve. So, yun po yung mga halimbawa ng mga permanent dismissals. Okay. So yun yung halimbawa ng permanent dismissal. Doon naman sa kabila, yung temporary. Yes po. Sa temporary dismissals po naman, yung mga halimbawa nito is yung mga dismissals lang po dahil may kulang sa mga papers na sinadmit o di kaya pwede siyang temporary kasi mayroon hindi napirmahan, mga ganun po. O di kaya pwede po rin siyang temporary dismissal kasi may inutos ang court sa kanya pero hindi niya po sinunod. So pwede pong i-dismiss ng court yung mga yon, pero temporary lang po siya. Ayun. O di kaya dismissal without prejudice. Kasi medyo hindi naman matindi, no? Tsaka minsan hindi sila aware, no? Yung mga ganon, nakakalimutan. So, hindi sila aware, kaya hindi ganun katindi yung naging kasalanan. Oo. Yung naging kasalanan. So, okay. So, yun nga, no? Paano, meron bang mga, para hindi ma-dismiss yung kaso nila, no? Meron bang mga pwedeng paraan para maiwasan yon? Yes po, Miss Ben. May mga remedy po tayo para maiwasan yung mga ganon. So, for example, pwede po tayong bago pupunta dito sa office or bago mag-file ng complaint, kailangan pag-usapan muna nila sa level nila para hindi na sila kailangan mag-file ng kaso at walang kasong madidismiss. O pwede po rin namang bago mag-file dito sa office at nasubukan na nilang i-settle at hindi pa na-settle, pwedeng siguraduhin nila na kung sakaling magpa-file sila ng kaso dito sa atin, mayroong sapat na ebidensya. Mayroon yung photocopies, yung mga resibo ng mga dokumento, at mayroon din po yung mga sinasabi natin hindi po dapat siya lumampas sa takdang oras o di siya nag-prescribe. Okay. So, okay. Ano ba usually ang dekada na yung nirereklamo niya, prescribe na po siya. Ano ba yung prescriptive period, Attorney Eric, sa mga pina-file na kaso? Usually po dito sa ang karaniwan na nandito sa rules namin is sa election cases, dapat within 20 days from nagkaroon ng election, dapat nag-file mo na yung kaso mo. Sa ibang prescription naman is yun po yung mga nasa substantial laws natin sa civil code. Kumbaga may period para mag-claim ka ng cause of action mo. Okay. So, depende, yung prescriptive period, depende sa case, tama ba? Yes po, at depende po sa cause of action at kung ano po yung nirereklamo nyo. Okay. So, pwedeng mahaba, pwedeng maikli yung prescriptive period. Yes po, Ms. Ben. So, Attorney Eric, ano ba yung madalas na mga kaso na madalas na didismiss? Yes. Ms. Ben, kadalasan po na nangyayari dito sa HSAC is yung dismissal on the merits. Ito po yung mga pagkatapos po ng pagtingin ng mga ebidensya, yung mga arguments ng mga parties, pagkatapos po nagkaroon ng mandatory conference
talagang wala namang batayan ang kanyang nirereklamo. So, yun po, kung ganun po ang nangyayari, yun po yung mga dismissal on the merits na sinasabi natin at yun po yung mga kadalasang dismissal na nagaganap dito sa office. Mayroon din pong mga cases kung saan nadidismiss kasi yung nagfa-file ng kaso dito sa amin is wala po naman palang authority o di naman po kaya hindi naman po pala siya ang may na-violate na right. So pwede po ring nadidismiss yung ganun na complaints. O di kaya nag-file sila ng cases dito sa office pero hindi nila sinubukang sinettle sa level ng kanilang COA o di kaya hindi nila sinubukang pumunta sa DSUD para isettle muna yung cases. Oo. So, ganun nga kasi talaga dapat, Attorney Eric, dapat dun muna sa HOA, tapos sa DSUD, bago sa HSAC. Yes po, Miss Ben. Okay. Kailan pupunta talaga dun sa, halimbawa talagang didiretso na dun sa korte? Sorry, Miss Ben? Oo, 'di ba HSAC? Ano ba pag after HSAC, 'di ba, meron pang susunod court ba? Ano ba? Yes po. Kung sakaling nagkaroon na po ng dismissal, for example, kasi dismissal yung topic natin ngayon. Kung sakaling na-dismiss yung cases niyo po, pwede po siyang pumunta sa i-appeal or i-apela within 15 days from receipt of the decision yung kaso sa commission. Okay. Sa Central. So, Oo. mag-file po siya ng appeal within 15 days. Okay. Ano ang madalas? Ang naitanong ko, ano ba yung mga madalas na kaso na nadidismiss, no, sa inyo, sa HSAC? Yes po. Yun po, gaya ng nasabi natin kanina, yung kadalasang dismissal na nangyayari dito sa HSAC is dismissal on the merits. Di kaya yung sinasabi nating motu proprio dismissal or yung pusang pagdi-dismiss ng korte kung talagang wala namang nakikita on its face is wala namang batayan talaga ang inirereklamo. So, yun. So yun. Mayroon din po tayo, Miss Ben, na nangyayari dito sa HSAC kung saan ang dismissal ay by both parties. Kumbaga yung joint dismissal. Okay. Kumbaga habang nagkakaroon ng paglilitis dito sa office, on the side, outside the court is nagkaroon sila ng settlement. So yan po yung natawag nating joint dismissal. Kumbaga nagsettle na sila, pwedeng i-file lang po ang HSAC at pwedeng madidismiss ito based on extrajudicial settlement. Okay. Tapos, Attorney Eric, sabi mo, kung hindi pa rin magkasundo, di ba, sa HSAC, may korte pa na pwede ding i-apela. Madalas bang mangyari yung ganon? Mayroon po yung mga ina-apela talaga. Siyempre, hindi po natin, pag may natatalo, kung minsan gusto nilang i-apela kung may ground. Kasi ang pag-a-appeal po sa commission is for any legal ground po. Okay. Kung sa tingin nila may legal ground, pwede po nilang i-apela within 15 days. Within 15 days kailangan ay i-apela nila. Opo, Miss Ben. Okay. So, paano yung pag-apela nun? Saang korte? May mga, di ba, may mga distrito-distrito pa yan? Yung decision po ng HSAC is, for example, within 15 days, mag-aapela po sila doon po sa commission sa Central. Pero yung pag-file po ng mga complaint appeal affidavit is dito po sa RAM kung saan sila originally nag-file. Okay. So, sa region talaga? Yes Kung po saan? ang pagpa-file, pero ang magiging trial or hearing is doon sa commission sa Manila. Okay. Naku, Attorney Eric, wala na tayo masyadong oras. Ang bilis ng oras, ano? Pero baka meron ka pang gustong... Oo nga eh. Baka may gusto ka pang ipahatid doon sa mga nakikinig sa atin at saka may mga gustong itanong sa HSAC, no? Ng mga problema. Attorney Eric. Yes po. So, gusto ko lang pong magpasalamat, Miss Ben, sa lahat ng mga nakinig sa ating konting talakayan. Aasahan niyo po na kahit na dismissal ang ating topic dito ay ang Human Settlement Adjudication Commission naman po ay magbibigay ng fair
accessible and fast resolution ng mga issues Okay. na sinasagit sa amin. Mhm. At kung sakaling may question po kayo, pwede po kayong sumangguni sa aming office dito sa Tuguegarao or sa mga 16 RAB Okay. branches sa Pilipinas. O di kaya makipag-coordinate po kayo sa Public Affairs Division sa Central. Ang kanila pong email is info@hsac.gov.ph or pwede po kayong mag-message sa kanilang Facebook sa hsac.gov.ph o sa website po ng HSAC. Okay. Maraming salamat, Attorney Eric. Maraming salamat, Miss Ben. Okay. Si Attorney Eric John Dilag, Attorney 5, Head of Legal Division, Regional Adjudication Branch 2.